Ngayong gabi, samahan ninyo ako na mag-solo mukbang dito sa Chinese Cemetery na matatagpuan sa Cavite. Yes, we do! Ngayon magmumukbang ako dito sa Chinese Cemetery. Ano to? 40s pa tinayo tong lugar na to. Pero marami ng mga minodified dito na mga puntod ng mga Chinese na nakalibing. So may mga nagkaroon na ng musileo, nagkaroon na rin ng mga magagandang puntod. Pero itong history nitong lugar na to ay matagal ng panahon. Ito ay naging sementeryo. So I think 1946 nasimulan itayo to. Lupa pa lang daw to noon tapos simple lang yung mga puntod sabi ng caretaker. So ngayon magmumukbang tayo dito at mag-isa lang ako dito mga Lodi Cakes. Yes we do! Bidubap! Hop, kain tayo. Hehe! Mukbang na. You know. Meron ako ditong kanin, prito. Siyempre, hindi pwedeng walang tubig. Tubig. Yes, we do. Tapos, kumuha na rin ako ng paper plate. Yun. Shoutout nga pala kay Luis. Pare, thank you sa pag-assist. Kasi bumili ako ng pagkain sa kanila, mga ulam, tsaka kanin. So, may isa pa akong paper plate. Grabe, maasikaso si Boss Luis. Thank you, boss. Sobra. Grabe ba? So, ngayon, ito ang aking ulam. Yan, papakita ko sa inyo. Yan, teka lang ha. Ubuelo tayo. Yan. Ang ulam ko ngayon ay ito, ginisang sitaw, pritong galunggong, at syempre, itlog na maalat na merong sibuyas at kamatis. Sarap. So, lagay ko lang muna ha para makita ninyo. Chalap, chalap. Limaw, namamatay yung ilaw. Solar lang yun. Solar nga ba? Oo nga, solar nga. Ninervyos ako dun ah. Ano kaya na-detect nitong solar na to? Ba't nagbubukas tapos namamatay bigla? Wala namang pusa. Hirap. So anyways, yan, kain tayo. Meron akong kanin. Yan. Tapos ka na, boy. Oh, sarap oh. Chalap. Chalap oh. Yes, we do bap. Woohoo! Kukumbangan tayo dito, boy. Yun no. First time ko makapasok dito sa Chinese Cemetery na to. Kaya sobrang thank you po sa caretaker po na nandito. Na pinaunlakan naman kami na makapasok. Wala si Boss Benok TV ngayon tsaka si Sir Teng TV. Hindi ko sila kasama ngayon. Kasi busy sila ngayon. Si Tol Benok may pagtitinda yun. Si Sir Teng may work yun. Kaya ako muna ang nandito. Dito sa Chinese Cemetery. Yan. So ito yung pagkain ko. Yan, ito. Yan. Tsaka meron akong kanin. Para panapos ba. Sarap. Sarap. Inom muna ako tubig. Chalap. Oh, ano pang inaantay natin? Mukbangan na. Yes, we do. Yes, we do. Bidubam.
Ayos na. Paldo na naman ako ngayong gabi. Hihihi. Hihihi. Ay, makakain din tayo. Sarap. Yun no? Sarap po, may itlog na maalat oh. Wow. Sarap, kain tayo mga Lodi Cakes. Sarap, wala ako na sitaw. Sarap. Pritong galunggong. Kain tayo boy. Gutom ba? Sarap. Grabe na yan. Sarap. Sarap. So ulitin ko dito ako sa Cavite. Sa Chinese Cemetery. Nagtataka talaga ako, umiilaw yung solar na ilaw. Sayang wala ako kasi akong isang camera para mapakita sa inyo eh. Hanip na yan. Bigla-biglang umiilaw. Di ba yung solar na ilaw may sensor yun? Kapag may dumadaan, lumiliwanag. Pala ka dyan, gugutom ako. Kain tayo. Yun oh. Oh, sarap ng itlog boy. Sarap. Sarap talaga naman boy. Oh, langya. Sarap. Langya mo. Sarap talaga. Tapong kanin. Sayang. Kamain ko na. Sayang kanin eh. Kain po. Kain po tayo. Alam nyo, nakakilabot dito pero nakakagutom eh. Wala, kailangan magtiis. Sarap. Ang sarap. Ang sarap ng galunggong. Sariwa. Sarap ah. Ibang-iba pala yung puntod ng mga inchik sa puntod ng Pilipino. Bukod sa may mga Chinese calligraphy o Chinese letter na nakalagay, iba yung design niya. Maraming art. Baka sira yung sensor ng solar, tingin ko. Kaya lang tayo. Itong na maalat, sarap. Walang yamo, sarap. Sarap talaga. Quality. Pili mo tayo tubig. Dahil walang ghost tube, magkukwento ako ngayon. Itong kwentong to ay tungkol sa dating eskwelahan na tinayo dito sa Cavite. So, year 1976, tinayo yung school na yun. So, yun ay high school. Bukod sa public high school na meron dito at private na high school, meron ding isa pang na public school din dito. Sarap po. Natong. Sarap. Sa madaling sabi, yung school na yun, normal day, mga estudyante, mga napasok, mga teachers, mga faculty members, mga housekeeping. And then, in the year 1997, at naulit ito ng year 2005,
Iiksiyan ko lang yung kwento ha. May nangyari doon. Hindi siya hindi siya pangkaraniwan kagaya ng may krimen o may nangyaring hindi maganda o baka may nabawian ng buhay, kundi mga estudyante na nasaniban. Napakarami. Familiar ba kayo doon sa sa Magandang Gabi Bayan dati? Yung alam niyo yung napakaraming mga estudyante na sinasaniban. So ang creepy niya. Nung nangyari yun, ano pa lang ako noon, 1997 eh. Grade 2 pa lang ako noon. So nababalitaan ko na yun. May mga nangyayaring possession, may mga bata daw na nangingisay na lang at pagkatapos nun, sunod-sunod sila. Di ba ang creepy? Nakapagtataka lang na sunod-sunod sila na nasasaniban. E di ito na nga, daling sabi, nung nangyari yun, naalarma yung mga teachers na bakit daw from year 1997 hanggang 2005 nagkaroon ng dalawang phenomenon na ganun. So nililinaw ko lang hindi from 1997 to 2005 hindi yung ganun katagal na taon na may possession, kundi dalawang beses nangyari, year 1997 tsaka year 2005. So yung year 2005, third year high school na ako noon. Nalaman ko lang yun na nangyari daw yun noong 1997 kasi nga kinuwento na sa amin doon mismo nung pinuntahan namin yung school na yun. Sa madaling sabi, maraming mga estudyante na nag-freak out doon. Nagkaroon nga ng hindi naman siguro mass hysteria kasi yung mass hysteria, 'di ba? Buong yun, buong lugar, buong probinsya. So hindi naman ganoon. Ang sarap ng sibuyas kamatis, sarap. Wait lang, subo lang ako. Mm. 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 Sarap. Mm. Puputulin ko yung kwento, ha? Sarap eh. Mm. Mm. Grabe, sarap. Balik tayo. So yun nga, nagkaroon ng mga insidente doon ng mga pagsanib o possession. Second year high school, third year high school, at maging yung fourth year high school. Nakapagtaka lang kasi, bakit sunod-sunod na nangyayari yun sa magkakaibang year? At hindi lang yun may mga insidente doon na mga teacher na umaalis doon at nagre-resign. Ang tanong, bakit? Di kaya dahil mababa ang pasahod sa kanila? Hindi naman siguro. Pero ang nagsabi kasi sa akin ng infong yan ay mismong dating nagtrabaho doon bilang isang housekeeping. So may mga teachers pala na umaalis doon sa school na yun, gawa nga ng may mga paramdam, may mga nakikita, at mayroon pang mga pagpaparamdam di umano rin doon sa mismong teacher's office at guidance office ng school na yun. At ang nakakaalarma nga doon mga ka-shekels, yung mga tao na nagtatrabaho doon, meron silang mga iba't ibang experience. At higit sa lahat, yung mga kabataan na nakakaranas ng possession. So nangyari nga yun, may isang kilalang pari dito sa lugar namin na pumunta doon. Hindi ko na siya ini-name drop ha. Basta yung isang pari lang siya na nagpunta doon at binless yung school na yun. Take note 5 beses binless yun. 5 times. Ngayon, nung binless yun 5 times, bumabalik-balik din. So parang nagkakaroon, nawawala, nagkakaroon. Mga ganun ba? So ngayon, dahil sa paulit-ulit na yun, bumabalik-balik, marami na mga estudyante na biktima at maging yung mga magulang, ayaw na silang pag-aralin doon. Kaya sad to say, at sa madaling sabi, humina yung school na yun. Pumunti yung mga estudyante, tapos dumating sa punto na yung mga teachers nagre-resign kasi nga sa sobrang takot. Kain mo tayo ulit. Sarap eh. Tsalap ng itlog na maalat. Tsalap. Bubuelo ko ng kain. Yan.
Katakot naman. Sarap eh. Sarap, sarap. Nakakakilig. Ang sarap. Ay tayo. Mm. 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 Grabe sa sarap ba? Tikman naman natin to sitaw. Sitaw. Mm. Mm. Grabe. Shout out kay Sir Luis. Ang sarap ng ulam niyo, boy. Mm. Grabe ba? Sarap ba? Mm. Pati yung prito nila, hindi malansa. Sobrang sarap. Mm-hmm. Mm. Kinikilig ako sa sarap. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Konti na lang ha, balik sa kwento. Konti subo pa, gutom na ako, boy. Mm. 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 Mm-hmm. Sarap. Yun. May kambing siguro dito. Hindi ko pa kasi ito na-explore. First time ko ngayon. Inuna ko muna itong mukbang. Kasi gutom na talaga ako, boy. Refreshing. So, balik tayo sa kwento. So, yun nga, in year 2005, nagsara na yung school na yun. Kasi nga, sobrang humihina, creepy pa. Di, sa madaling sabi nga, nung nagsara yung school na yun, nalaman ng mga teachers, ng principal, gayon din yung mismong may-ari ng school. Ngayon buong lugar na pala yun, dating lugar ng mga tapunan ng salvage. Alam niyo yung mga salvage victims. So ito nga, nung nalaman nilang lahat yun, tinry pa rin lang i-push at nagpalit sila ng pangalan ng school. So yung school na yun, meron siyang dating name. For example, ang dating name niya ay Felipe Siperin National High School. So napalitan na siya ng, papalagay natin ng, ano ba magandang pangalan? Yun. Ang nangyari doon, napalitan ng pangalan ng Crisanto Trinidad National High School. So ganun, di ba? So ngayon, nung nangyari yun, nag-engganyo ulit sila ng mga estudyante na doon mag-school, doon ulit mag-aral. Kasi sayang yung lugar mga ka-shakers, may basketball court, merong 4 na floor na building. Ang gaganda at malinis. Kaso nangyari ganito, bumabalik-balik pa rin yung mga sanib doon. So, siguro 3 months lang, ni-repaint, ni-repair. After 3 months mga ka-shekels, tuluyan na nagsara yung school na yun. At hanggang ngayon, abandon siya. Ang problema nga lang, hindi nga siya mapasok kasi nga hindi namin siya mapuntahan ma-explore gawa ng bantay sarado kasi dahil lang may-ari nun ay Chinese. So yun. Salap. Nagwawala yung mga kambing limaw.
Kanina hindi naman ganun ah. Limaw na yan. So anyways, hanggang ngayon, abandon yung school na yun. Pero kayo yung tatanungin ko, na naisip mo bang mag-aral sa ganung school? O di kaya kung bigyan ka ng pagkakataon nun na ikaw yung tumira doon, kaya mo kaya yun? Tatagal ka kaya? Well, ako personally, kung sabihin man nilang ganun, nakakatakot talaga. Kasi ako yung makapagsasabi sa inyo na talagang notorious yung lugar na yun. Isa yun sa mga pinuntahan ko noon nung high school pa ako na parang ano lang sa akin, siguro kwentong, alam niyo yung mga kwentong kutsero lang, mga kwentong barbero. Pero natakot kasi kami nung marami ng mga teacher na nagkukwento rin sa amin at lumilipat doon sa school namin nung high school ako. Doon sila nagtuturo. Diba creepy? So yun lang ang ikukwento ngayon. Nakakaramdam ako ng takot mga ka-shakers, promise. Hindi ko na pinapahalata. Nakakalarma kasi may kambing, tahimik naman kanina, biglang bulabog. Diba? Kain tayo ulit. Itlog na maalat. Bahala kayo dyan. Kakain ako. Bahala ka dyan. Mga kambing, me. Sarap. Ang tsalap-tsalap. May isa pang galunggong. Yun o. Sabaw o. Alam niyo ba yung sabaw na yan? Sabaw nung ano yan. Itlog na maalat. Sarap. Kain po tayo. Tsalap. Sarap. Comment kayo, baka may nakikita kayo ha. O naririnig na sounds. Lagyan natin ng sibuyas, kamatis. Yan. Ano ang sinasabi ko? Sarap. Tamis. Sarap ng kamatis, ang tamis. Wala ka dyan? Para may galakad ah. Hindi kaya kambing yun? Nakatakot mga ka-shakers. Hindi, tuloy lang. Kain tayo. Bahala ka dyan, multo ka. Ako gutom. Aba, nag-iisip ako. Kailangan ko itama isip ko. Multo ka lang, gutom ako. Sorry. Sarap. Grabe ba? Sarap ba? Sarap. Hindi ako mapalagay ah. Parang may naaanig ako sa gilid ko. Bahala ka dyan.
Basta ako gutom. So sa mga susunod kong mukbang, mag-ghost tube na ako ha. Pasensya na muna kayo. At nagkwento lang muna ako. Solve. Sarap. Sarap po. Simot ang plato. Eto, pinakamasarap dito, yung tostado sa galunggong. Sarap. Mahilig ba kayo sa tostadong galunggong? Ako kasi yun ang gusto ko, tostado yung prito. Malaman. Sarap. Excuse me. Naka-nervyos mga shekels. Parang may naglalakad. Bali, okay lang yan. Bali sila, gutom ako. Kain naman tayo ng gulay. Kainin naman natin tong sitaw. Sarap pa. Ang sarap. Ang sarap nung nung sabaw nung itlog na maalat. Wala, steak, ang sarap. Grabe na yan. Ang sarap-sarap. Sarap. Refreshing. Tapos sa baboy, kakagutom. Grabe, sarap. Itlog na maalat. Ang sarap boy. Masabaw yung itlog na maalat pala. Kala ko nilaga. Sarap. Sarap. Sarap talaga. Ang natikman ko parang itlog na maalat ay Cavite at saka Pateros. Masarap ang mga itlog na maalat dun. Solid. Kain tayo. Sarap. Nakaraos na naman tayo sa mukbang. Sarap. Naririnig yun, parang may kumakaluskos. Di mo na yan. Kain-kanin. So yun, dito ko natapusin yung video ko at thank you sa inyo sa walang sawang panonood, pagsubaybay. At sobrang busog, na-stun na naman ako. At yun. At huwag niyong kalimutan na i-subscribe si Boss Benok TV, Serteng TV, at ako po, si Boy Patatas. So, shout out po kay AJ Delantar, kay Auntie Ikay, kay Ate Rio, kay Ate Bubu, kay Ma'am Pink Butterfly. At hindi ko na kayo maisa-isa pero nakalimutan ko. Yun, si Ma'am Leia. Yan. Shoutout po sa inyo. At salamat po sa walang sawang panonood at pagsubaybay. Dito ko natapusin yung video kong ito ha. At ako si Boy Patatas. At grabe, sobrang busog. Napapastan ako Takot naman yun. Limaw, bala ka dyan. Dito ko natapusin yung video ko. Babay na. Hindi ko na alam anong i-ending ko Nakatakot.
Ayoko na. Hindi na pwede to eh. Bye-bye!